Hindi nalingid sa ating kaalaman na si Amador Atienza alias Amadong Buang ay isa sa mga kilalang tirador noong panahon ng kaguluhan sa Bilibid. May nauna nang ipinalabas na kaso na kinabilangan ni Amadong Buang dito sa ating channel. Ito ay ang tira ng 7 palabras. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ay nakapaslang dahil sa pakikipagtalo sa kapwa niya preso at malamang ito ay kapareho niya ng tatak. Sa ating pagsisiyasat, ang presong ito ay isa sa mga nasangkot sa tira ng tinaguriang Sweet 16 na si Rodolfo Ibanez. Marahil ito ay nagpapahiwatig ng hindi pagkakaunawaan ng mga preso kahit iisa lamang sila ng pangkat. Ito ay tinatawag nilang baryo-baryo. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating video, baka hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na ang subscribe button para mas updated ka sa mga paparating na kwento ng mga kaso sa Bilibid. Disclaimer: ang kwentong ito ay hango sa mga impormasyong mula sa Korte Suprema na makikita sa internet at available sa publiko. Ito ay naglalaman ng sensitibong paksang na kinalaman sa krimen na hindi angkop sa mga bata o kabataang may edad 18 pababa at walang layo na mag-promote ng karahasan sa madla. Viewers' discretion is advised. Isa ito sa mga panibagong kaso ng pagpatay ng kapwa bilanggo laban sa kapwa bilanggo sa New Bilibid Prison, kung saan ang mga nag-aalitang preso ay paulit-ulit na nagbubuwis ng buhay, hindi lamang dahil sa galit, kundi upang ipaghiganti ang mga nagdaang sugat o sadyang saktan ang mga kasapi ng kalabang gang. Sa pagitan ng alas 7 at alas 8 ng gabi noong July 26, 1972, sa isang pasilyo malapit sa selda 2 ng dormitoryo 4A2 ng bilangguan sa Muntinlupa, marahas na inatake ang isang bilanggo na si Rodolfo Ibanez, 22 years old. Paulit-ulit siyang silaksak ng kanyang mga kasamahan sa piitan. Nagtamo si Ibanez ng 16 na saksak at 6 na sugat na hiniwa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Isinugod siya sa ospital, subalit binawian din siya ng buhay pagdating pa lamang doon. Ayon sa ulat ng investigador ng bilangguan, ang unang umatake kay Ibanez ay si Amador Atienza. Nakipagsabwatan sa kanya ang 4 pang preso na sina Tomas Sarmiento, Ignacio Baraca Jr., Alfredo Regular at Benito Pablatin na sama-samang lumahok sa pananaksak. Matapos ang insidente, tanging si Atienza lamang ang sumuko sa gwardya ng piitan. Ipinahayag ng investigador na ang motibo ng mga salarin ay paghihiganti. Hangad nilang ipaghiganti ang pagkamatay ng bilanggong si Alfredo Mariano na umano'y napatay ni Ibanez noong September 1971. Sa kanyang extrajudicial na salaysay, inamin ni Atienza na sinaksak niya si Ibanez. Ayon sa kanya, pinipilit umano siya ni Ibanez na makisama sa pananaksak sa mga kasapi ng bahala na gang. Mariin niyang tinanggihan ang mungkahing ito. Ang simpleng pagtangging ito ni Atienza ay minasama ni Ibanez. Nang makita ni Atienza na umano'y bubunot ng sandata si Ibanez, siya ang naunang kumilos at sinaksak ito sa dibdib. Saka paulit-ulit na inundayan ng maraming saksak matapos bunutin ang sariling patalim mula sa kanyang bewang. Ipinahayag ni Amador Atienza na siya lamang ang nanaksak at pumatay kay Rodolfo Ibanez. Mariing niyang itinanggi ang paratang ng bilanggong sina Danilo Villafuerte, Augusto Garcia, Antonio Wanengo at Benito Laca Jr. na may iba pa umanong mga preso na sina Sarmiento, Regular, Baraca at Pablatin na nakisangkot sa pananakit kay Ibanez.
Inamin ni Atienza na kusang loob ang kanyang salaysay at iginiit na hindi siya minaltrato ng investigador. Sa kabila nito, kinasuhan pa rin ng murder si Atienza at ang 4 na sinasabing kasabwat at sila ay nag-plea ng not guilty. Gayunman, sa unang pagdinig ng kaso, binawi ni Atienza ang kanyang pagtanggi at umamin ng pagkakasala. Si Amador Atienza ay 21 years old noon, may asawa at isang anak. Tumistigo siya bilang saksi ng prosekusyon at mariing iginiit na siya lamang ang responsable sa pagpatay na iniuugnay niya sa pinaniniwalaang siya ay nasa agarang panganib. Pagkalipas ng humigit kumulang 3 buwan, tumistigo si Atienza bilang saksi sa sarili niyang depensa. Muli niyang iginiit na siya ang pumatay kay Ibanez at ipinaliwanag na ginawa niya ito dahil inunahan niya ang biktima sa isang tangkang pananaksak laban sa kanya. Isinalaysay ni Atienza na nagsimula ang insidente nang anyayahan siya ni Ibanez na pumatay ng ibang tao. Tumanggi siya sa nasabing alok sapagkat nais na raw niyang magbagong buhay. Dahil dito, nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo na nauwi sa palitan ng masasamang salita. Matapos ang saglit na pag-alis ni Ibanez, bumalik umano ito at muling nagkaroon ng sagutan sa pagitan nila. Sa puntong iyon, ayon kay Atienza, nang bunutin ni Ibanez ang kanyang sandata, ay agad siyang kumilos at naunahan ito. Dagdag pa ni Atienza, walang ibang taong naroroon noong mangyari ang insidente, sapagkat ang iba pang mga bilanggo ay nasa itaas ng gusali at nanonood ng telebisyon. Mariin din niyang itinanggi na may kinalaman sina Regular, Baraka, Pablatin at Sarmiento sa pagpatay. Batay sa mga ebidensyang iniharap, napag-alaman ng mababang hukuman na si Atienza lamang ang may kagagawan ng pananaksak. Kaya naman pinawalang sala sina Sarmiento, Regular, Baraka at Pablatin. Si Atienza naman ay hinatulan ng salang pagpatay na may kasamang pagtataksil at pinalubha ng hayagang pagpaplano. Ipinataw sa kanya ang parusang kamatayan dahil sa kanyang katayuang quasi-recidivist at inatasan siyang magbayad ng 20,000 piso bilang danyos sa mga tagapagmana ni Ibanez. Ang kaso ay agad na inakyat sa Korte Suprema para sa otomatikong pagsusuri ng hatol na parusang kamatayan. Iginiit ng Council de Oficio na nagawa ni Atienza ang pananaksak dahil sa pagtatanggol sa sarili, subalit ito ay hindi pinaniwalaan ng hukuman. Walang sapat na batayan upang tanggapin ang kanyang pahayag sapagkat hindi napatunayan na may dalang armas ang biktima. Walang anumang patalim o matalas na natagpuan sa katawan ni Rodolfo Ibanez. Dahil dito, hindi maaaring paniwalaan ang salaysay ni Atienza na ang biktima ang unang nagsagawa ng tangkang pag-atake na umano'y nagkunwaring bubunot ng sandata at dahil sa naturang kilos ay napilitan siyang saksakin ito. Higit pa rito, ang kanyang pag-angkin ng pagtatanggol sa sarili ay malinaw na salungat sa kanyang naunang pag-amin ng kasalanan na ginawa matapos magsimula ang prosekusyon sa paglalahad ng mga ebidensya. Kinilala naman ng Solicitor General na ang krimeng nagawa ni Atienza ay homicide lamang at hindi napapalala ng treachery at evident premeditation. Hindi rin maaaring isaalang-alang ang recidivism sapagkat ang mga naunang hatol na inamin ng akusado ay may kaugnayan sa mga krimeng laban sa ari-arian tulad ng pagnanakaw at tangkang pagnanakaw na may kasamang homicide, samantalang ang kasong ito ay isang krimen laban sa tao. Gayunpaman, kinilala ng hukuman ang quasi-recidivism laban kay Atienza sapagkat ang krimen ay nagawa habang siya ay nagsisilbi pa ng hatol sa ibang kaso. Dahil dito, ang parusa para sa homicide ay nararapat ipataw sa pinakamataas na antas nito. Pinawalang bisa ng Korte Suprema ang desisyon ng mababang hukuman. Si Atienza ay hinatulan ng homicide at sinintensyahan ng indeterminate penalty
na 12 taon ng prison mayor bilang pinakamababa hanggang 20 taon ng reklusyon temporal bilang pinakamataas. Inatasan din siyang magbayad ng 12,000 piso bilang danyo sa mga tagapagmana ni Rodolfo Ibanez. Bagamat ibinaba ng Korte Suprema ang hatol mula murder patungong homicide dahil sa kakulangan ng ebidensya sa treachery, nanindigan ang batas sa bigat ng pananagutan ni Amador Atienza bilang quasi-recidivist. Ang kanyang sentensyang 12 hanggang 20 taon na pagkakakulong ay nagsisilbing mapait na paalala na ang paghahangad ng sariling hustisya sa pamamagitan ng karahasan ay walang idudulot na ginhawa. Ang piitan ay idinisenyo para sa reforma at hindi para sa paghahasik ng dahas. Ang bawat patalim na ibinubunot sa loob ng selda ay hindi lamang kumikitil ng buhay ng iba, kundi lalo ring nagpapabigat at nagpapahaba sa tanikala ng sariling pagdurusa. Katarungan ang hiling ng inukit na armas sa bawat pangkat. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod pang mga video na ilalabas dito sa channel na ito. Sa mga huling Tunog at konsepto.